Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 192. Dadako na po tayo sa Book of Proverbs. And our verse for today, Proverbs chapter 3, verse 11 to 12. At sinasabi dito na, Anak, huwag mong mamasamain kapag itinatama ka ng Panginoon upang ituwid ang iyong pag-uugali. Sapagkat itinutuwid ng Panginoon ang ugali ng kanyang mga minamahal, katulad ng ginagawa ng isang ama sa kanyang anak na kinalulugdan. The Book of Proverbs or Kawikaan, Aklat ng Kawikaan, ay galing kay Haring Solomon, the wisest king or the wisest person na namuhay dito sa mundong to. May nabasa pa nga ako, sabi doon, kung kulang daw tayo sa kaalaman, itong aklat na to magiging dahilan para daw tayo maging marunong. At kung marunong na raw tayo, ito naman yung aklat na to, yung magiging dahilan para tayo maging dalubhasa. Today, Sunday, ano yung naging message sa inyo ng Panginoon? Tinamaan ba tayo sa message ng Panginoon or itinuro natin sa ibang mga kakilala natin? Proverbs chapter 3 verse 11 to 12, nire-remind tayo rito na ang pagdidisiplina ng Panginoon ay ekspresyon ng kanyang pag-ibig sa ating na kanyang mga minamahal na mga anak. Naaalala nyo ba yung time na tinuturuan kayo ng tatay nyo? Dahil nung mga bata pa tayo, di ba, wala pa naman tayo masyadong alam. Tinuturuan nila tayo. And minsan, nasaktan tayo dahil pinapapalo tayo o napapagalitan tayo. Pero hindi natin alam, fast forward ngayon, malalaman natin na kaya pala nila ginagawa yun para tayo magkaroon ng karunungan. Kasi kung babasahin pa natin yung mga susunod na verse dito, sabi doon, ang karunungan daw ng isang tao ay mas mahigit pa sa pilak saka sa ginto. Meron pa nga ako nabasa dito, sabi, di bali na raw maubos yung kayamanan mo basta magkaroon ka lang ng maraming karunungan. Bakit ba yung mga magulang, pinag-aaral nila yung mga anak nila? Di ba? Kahit na nahihirapan, yung wordings pa nga na, iginagapang ko sila sa pag-aaral nila kahit nahihirapan, di ba? Kasi bakit? Para daw tayo matuto at makatapos ng pag-aaral, para magkaroon tayo ng karunungan. Ngayon mapapansin natin, may mga tao na concern talaga sa atin kaya tayo tinuturuan. Pero may mga tao naman na puro mali na lang yung pinapansin, di ba? Wala lang, gusto ka lang nilang pagalitan, gano'n. Pero ang ating Panginoong Diyos ay kakaiba. Sabi ko nga kanina, ang pagdidisiplina sa atin ng Panginoon ay ekspresyon ng kanyang pag-ibig sa atin. Kaya niya tayo tinatama kasi nga mahal niya tayo. Kagaya ng isang ama or kagaya ng isang magulang na nagmamahal sa kanyang anak, ikaw ba kapag nakita mo ba yung anak mo na sinusundot-sundot yung saksakan ng kuryente, hindi mo ba siya papagalitan? Hindi mo ba siya sasawayin? Di ba? Sasawayin mo siya, pipigilan mo siya at didisiplinahin mo siya. Bakit? Para hindi na niya yun ulitin. Kasi, bakit? Mahal mo siya at ayaw mo siyang masaktan. Sasaktan ka niya kung kinakailangan dahil sa pagpapalo para maalala mo, para hindi ka na mas masaktan pa or mas ay mapahamak pa. Tinatama niya ang mga bagay-bagay sa ating buhay para ma-shape yung ating karakter. Maituro niya sa atin yung tamang landas patungo sa karunungan at sa katuwiran. Ganun ang ating Panginoong Diyos, ang ating Ama na nasa langit. So kung kanina na-receive mo yung message ng Lord, kinausap ka niya, imbis na ma-discourage ka or imbis na masaktan ka, yakapin mo yun. Try mo na sundin yung pinapagawa niya sa'yo, sa atin, kasi para yun sa ikabubuti rin natin. Pagkatiwalaan natin yung pinapadaanan niya sa atin na proseso, sapagkat itinuturo lang sa atin ng Panginoon yung mga bagay na kinakailangan nating matutunan sa bigger purpose pa na nakahanda para sa atin. Yung pagdidisiplina niya sa atin, yung pagtatama niya sa atin or pagkukorek niya sa atin, hindi niya yun ginagawa para saktan tayo. Hindi niya yun ginagawa kasi nasisiyan siya, nakikitang nasaktan tayo. Hindi. Maaaring yung ibang tao ganun, pero iba ang ating Panginoong Diyos. Kaya niya yun ginagawa kasi nagkikare siya sa bawat isa sa atin para mas mapalapit pa tayo lalo sa Kanya at maging tayo yung gusto niyang maging tayo. Ngayon, tanongin natin sarili natin. Ano ba yung kondisyon ng puso natin kapag kinokorek tayo ng mga magulang natin or kinokorek tayo ng ating Panginoong Diyos? Nawa, magkaroon tayo ng humble and teachable heart, knowing that kaya nila yung ginagawa or kaya yung ginagawa sa atin ng Panginoong Diyos
Kasi para yon sa ikabubuti natin lagi. Sabi nga, maganda yung plano sa atin ng ating Panginoon. Sobrang ganda. Sabi pa sa Book of Hebrews, those the Lord loves, He discipline. So minsan, mas mararamdaman natin yung pag-ibig ng Panginoon sa atin kapag nakikita natin na dinidisiplina niya tayo. Kesa yung parang walang pakialam sa atin ng Diyos. Okay lang, gawin mo yung gusto mo, happy-go-lucky ka dyan, magpakasaya ka sa kasalanan mo, so wala siyang pakialam, di ba? Yung tipong pinapatay mo na unti-unti yung sarili mo, pero wala pa rin pakialam sa iyo yung Diyos. Ang Diyos na kilala ko, nagdidisiplina siya ng mga minamahal niya. So the next time na dinidisiplina tayo ng Panginoon at tinatama niya tayo sa mga kamalian natin, yakapin lang natin ito at magkaroon tayo ng pagpapakumbaba na iayos or itama yung gusto ng Diyos na ipagawa sa atin. Pagkatiwalaan natin siya dahil mabuti yung mga plano niya para sa atin. Sinasabi ng mundo, kung ano yung nasa puso natin, sundin natin. Di ba? Mali. Pero ang sinasabi ng Panginoon, ang puso natin ang pinakamandaraya sa lahat. Kasi minsan may mga pakiramdam tayo na parang akala natin tama, pero mali pala sa paningin ng mga tao at paningin ng ating Panginoong Diyos. At aminin na natin mga kapatid, hindi lahat ng masarap sa pakiramdam ay maganda sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Dahil ang gusto ng Diyos, mamuhay tayo sa tama at mamuhay tayo na matuwid. Huwag tayong magtampo, huwag tayong magalit sa Diyos dahil kaya niya tayo tinatama kasi mahal niya tayo. Kaya ang sentro pa rin ng mensahe na ito ay mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos, kaya gusto niya na mag-matured tayo. Gusto niya na mas mapalapit tayo sa Kanya at gusto niya na mas tumibay pa ang ating pananampalataya. Dahil ang pananampalataya natin ay nakukuha sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Hindi sinabi doon na pakikinig ng mga magagandang sinasabi ng Panginoon, di ba? Ang sinasabi doon, pakikinig ng salita ng Panginoon. And kasama sa pakikinig na doon, yung mga pagdidisiplina sa atin, yung mga pagtatama sa mga mali natin, yung mga ayaw niya, yung mga dapat nating gawin para mamuhay tayo ng tama, mamuhay tayo ng matuwid at maging kalugod-lugod tayo sa lahat ng mga tao sa ating kapaligiran at pati na rin sa ating Panginoong Diyos. God bless everyone and nawa ay patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundo.